Isang napakagandang araw po sa inyo mga minamahal. Ngayon po ay pakinggan po natin ang ating panawagan sa pagsamba na matatagpuan sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 12, talatang 1 hanggang 2. At ganito po nga ang sinasabi. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan natin kung alin ang mabuti at kaya-aya at kalooban ng Diyos. Salamat po at pagpalain tayong lahat sa pagkarinig at pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Para po sa ating sagutang pagbasa, ating basahin ang 2 Corinthians chapter 20 verse 17 to 21. Ang nasasabi, hindi na kayo kailangang lumaban, manatili na lamang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay. Makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo, kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. Tumayo naman ang mga Levita sa angkan ni Kohat at Korah, at sa napakalakas na tinig ay nagpuri sila kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sabay-sabay po tayo. Matapos niyang paalalahanan ang mga tao, pumili siya ng mga awit na magpupuri kay Yahweh dahil sa kanyang kahangahangang kabanalan. Inilagay niya ang mga ito sa unahan ng hukbo at habang daay umaawit, purihin si Yahweh, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Purihin po ang ating Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita. Good morning, Church! Happy Sunday to us all! Nawa po'y lahat tayo ay nasa magandang kalagayan ngayong araw na ito. Kung meron po sa atin na may iba pang pinagkakaabalahan o may iba pang tumatakbo sa isip, dalian po muna natin kalimutan itong lahat. Meron po tayong 6 na araw para dyan. Ngunit ibigay po muna natin ang araw na ito, ang oras na ito, upang pagpurihan ng Panginoon gamit ang ating puso't isipan ng may galak at ng may saya. Let's sing! May galak, may saya, may tuwa sa piling mundo, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may saya, at papuri para sa Diyos. Lahatin ng pusong pinagpala ng lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagat. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may saya, may tuwa sa piling mundo, sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Lahatin ng pusong pinagpala ng lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya
bawat pusong nagpapagat. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagat. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagat. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Magandang umaga at isang mapagpalang linggo para sa ating lahat. Dito na naman tayo sa harapan ng ating Panginoon upang magbigay papuri at pasasalamat sa Kanya. At sa witin na ito, dito natin mapapakita kung sino talaga ang tunay nagbigay ng kulay sa ating mga buhay. Halina at samahan niyo akong kumanta. And let's sing. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labing kong nagpupuri, mula sa labing kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko Ikaw ang nagbigay ng kulay, wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko Ika'y kumilos at tumubay, wala sa iyo may papantay. Sa bawat umagang kay ganda, simula magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labing kong nagpupuri, mula sa labing kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko Ikaw ang nagbigay ng kulay, wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko Ika'y kumilos at tumabay, wala sa iyo may papantay. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa.
Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa'yo may papantay. Jesus, sa buhay ko, ika'y kumilos at bumabay. Wala sa'yo may papantay. Jesus, Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa'yo may papantay. Jesus, sa buhay ko, ika'y kumilos at bumabay. Wala sa'yo may papantay. Wala sa'yo may papantay. Kay buti-buti ng ating Panginoon, dahil kailanman hindi niya tayo pinabayaan, at kailanman hindi niya tayo tatalimutan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Oh, mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal.
and the sons of the earth. How beautiful the feet that walk along the sea road and the hill to the cross. How beautiful, how beautiful, how beautiful is the body of Christ. How beautiful the heart that bled, that took all my sin and bore it instead. How beautiful the tender eyes that chose to forgive and never despise. How beautiful, how beautiful, how beautiful is the body of Christ. And as he laid down his life, we offer this sacrifice, that we will live just as he died, willing to pay the price, willing to pay the price. How beautiful the radiant bride who waits for her groom with his light in her eyes. How beautiful when humble hearts give the fruit of pure life, so may others can live. How beautiful, how beautiful, how beautiful is the body of Christ. How beautiful the feet that bring the sound of good news and the love of the King. How beautiful the hands that serve the wine and the bread and the sons of the earth. How beautiful, how beautiful, how beautiful is the body of Christ. Isa pong pinagpalang araw mga kapatid. Kamusta po ang bawat isa sa inyo? Alam ko po na patuloy po ang pagpapala at pagkilos ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Bagamat batid ko po, ako po ay nakikisa na tunay nga na nandiyan pa rin po talaga yung mga pagsubok, nandiyan pa rin po yung mga bagay na sa ngayon ay patuloy pa nating pinaglalabanan at pinagdadaanan. So umagang ito mga kapatid, as we continue our pulpit series, which is, meron po tayong series na tayo po ngayon ay iniisa-isa po natin ang ilan sa mga prominent kings sa Biblia. At sila po yung matatagpuan sa Old Testament, and most of them
can be found sa book po ng Chronicles. And I know the fact that marami po pa rin talaga tayo na mga bagay na pinagdadaanan ngayon. Hindi ko po alam kung ano po yan o kung ano po yung mga bagay na yan. But you know what? This day is a day of comfort and reminder po para sa atin. At hayaan niyo po na ibahagi ko po ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito. And as we start, inaayaan ko pang lahat na kung nasaan ka man ngayon ay kayo tumayo. At tayo po yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, kami po'y lumalapit sa inyong presensya. Buksan niyo po nawa ang aming mga puso at isipan. Nang sa ganun, ang mensahe niyo, Panginoon, ay malinaw na dumaloy at makarating po sa aming mga puso, sa aming mga isip. At nawa po ito'y magamit namin sa aming pamumuhay. Banal na Espiritu, nawa Panginoon sa umagang ito, ako po ay inyong gamitin upang maging pagpapala at paalala ang mga salita na lalabas sa aking mga bibig. Banal na Espiritu, itago niyo po ako sa inyong likuran. Na Panginoon, kayo po ang makita at hindi ako. At mga Panginoon, ang mga bagay na aking bibigkasin ay patuloy pong maging comfort at maging reminder po sa bawat isang mga pakinig. Pinupuri po namin kayo, Panginoon. Itinataas po namin ang iyong pangalan. Maraming salamat. Ito po ang aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. As Christians, I know the fact that most of us, or actually lahat naman tayo ay dumadaan sa mga pagsubok o suliranin sa buhay. Ngunit bilang mga Kristiyano, paano nga po ba dapat natin hinaharap ang mga pagsubok o suliranin natin sa buhay? Alam niyo po, sa umagang ito, ating pong tatalakayin ang buhay at titingnan po natin kung ano po yung mga aral na tiyak na ating matutunan sa buhay po ng ika-4 na hari ng Juda, which is si King Jehoshaphat. Ang kanyang buhay po ay matatagpuan sa 2 Chronicles. You can have it from chapter 19 up to chapter 20. And you know what? Napakadami po mga bagay ang ating pong matututunan sa kanyang buhay. And as we start, as we know, mga kapatid, na sabi ko nga po kanina, ay bilang mga Kristiyano, ay talaga naman na hindi talaga may kakaila na tayo may mga bagay na patuloy pong pinagdadaanan ngayon. But the life of Jehoshaphat will really gives us insights and lessons on how we could deal sa mga bagay ngayon. At kaya yung basahin ko sa inyo ang nakasulat po sa 2 Chronicles chapter 20 verse 1 and 2. At ito po ang sinabi. So time later, the armies of Moab and Ammon, together with their allies, the Meunites, invaded Judah. Some messengers came and announced to King Jehoshaphat, a large army from Edom has come from the other side of the Dead Sea to attack you. They have already captured Hazazon, Tamar. This is another name for En-Gedi. So kung titignan po natin ang verse 1 and 2, may pangyayari po kung saan ay meron pong tatlong great multitude. Tatlong bansa po ang nagkampi-kampi para po atakihin ang Judah
na sa panahon na iyon ay si King Jehoshaphat po ang nagahari. At kung titignan po natin, hindi lang isa, kundi 3. At hayaan niyo pong basahin ko po at ituloy po natin ito mga kapatid. Sabi po sa verse 3, Jehoshaphat was frightened and prayed to the Lord for guidance. Then he gave orders for the fast to be observed throughout the country. Kung tayo po ang nasa posisyon ni Jehoshaphat, at nangyari po sa atin ito, na meron pong 3 bansa at ikaw yung hari sa isang bansa, at alam mo na ikay mapagtutulungan, at alam mo na ma-outnumber ka. Ibig sabihin ay mas marami sila versus na nasukupan mo. Alam mo po na katulad po ni King Jehoshaphat na nabanggit niya po sa chapter 3. Sabi dito, siya ay natakot. Jehoshaphat was frightened. Natakot po siya. At alam ko po na maraming pagkakataon sa buhay natin na tayo din po ay natatakot. O natakot. O maaaring hanggang ngayon ay marami po kayong kinakatakutan ngayon. Sige nga po mga kapatid, please comment down sa ating comment section kung ano po yung kinakatakutan nyo. Siguro hindi po siguro ganun kalalim, pero may kilala po ako na takot po sa ipis, meron po dyan takot sa daga, meron po dyan na takot sa ahas, no? Sa butike, or iba naman po takot sa madidilim na lugar, meron namang iba ay takot sa masisikip na lugar, yung claustrophobia po ba ang tawag doon? At meron din naman po na takot na mawala ang mga mahal niyo sa buhay. Please, come on, whatever your fear is, tingin mo ay mababaw ka niya ng malalim, please free to share it sa ating comment section. Because indeed, po mga kapatid, totoo po kasi yun na lahat po tayo ay mayroon pong kinakatakutan. We all have this fear. But, kung titignan po natin, yung sa posisyon po ni King Jehoshaphat this time, or that time, ay talagang matatakot ka kasi ang dami nila di ba? 3 bansa. Though Jehoshaphat might have the money, yung power, yung army, pero alam niya na kakapusin siya. Kasi nga, kapag mas higit yung mga bagay na nakikita mo sa harapan mo versus na alam mong meron ka, doon talaga ikaw natatakot Kasi alam mo baka hindi mo kayanin. At dahil sa pag-iisip na hindi mo kakayanin, di nagsisimula yung pagdududa. At dahil nagdududa ka na, hindi ka na sigurado sa mga bagay, and there will be fear. Dahil sa hindi mga kasiguraduhan sa buhay. But what I want to highlight in the life of King Jehoshaphat is that hindi po siya nanatili sa takot. Though, normal talaga yung takot. Normal yung takot. Pero hindi po siya nagpatali sa takot. Sa halip, ngayon po basahin ko ulit yung ginawa niya nung verse 3 sa chapter 20 ng 2 Chronicles. Ang sabi po dito, though Jehoshaphat was frightened, but what he did is this, he prayed to the Lord for guidance. Then he gave orders for a fast to be observed throughout that country. Ang ginawa niya po, na alam niya may panganib at siya'y natatakot, ang pinakaunang ginawa niya ay nanalangin. At hindi lamang po ito sila nanalangin, kundi sa buong bansa na kanyang sinasakupan, ay sila po yung nagkaroon ng fasting. As we know, ang fasting po o pag-aayuno ay mas lalong nagpapalakas sa panalangin. Which is, ito po yung unang point na gusto kong makita natin. Wherever we are facing trials or problems sa ating buhay, we should make prayer as our first resort. Pag sinabi po natin first resort, ay ito yung unang
bagay na gagawin natin kapag mayroong mga bagay na nangyayari sa atin. Because sometimes, may mga pagkakataon na kapag wala na talaga tayong malalapitan, at kapag nagawa natin yung mga bagay na akala natin na kaya natin, pero hindi pala, minsan mga kapatid, doon pa lang kasi tayo nananalangin. But if we would look on the life of King Jehoshaphat, mga kapatid, napakaganda lang na naging example niya. Na ang ginawa niya po ay siya po yung unang dumulog sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. And one of the things that I want to ask sa atin ngayon, mga kapatid, kamusta po yung prayer life natin? Kamusta po yung constant na pakikipag-usap natin sa Panginoon? Maaari po siguro yung iba, hindi ko po alam, pero alam po sana, na baka tayo po'y nakakapanalangin na lamang kapag tayo po'y kakain, pagkagising o pagkatulog, or baka nga po, minsan kakalimutan pa natin. But, what I want to point out here is this, na sa gitna ng dilim na kinaharap ni King Jehoshaphat, at sa takot na meron siya, ay alam niya na sa liwanag lamang ng presensya ng Diyos niya matatagpuan yung kapayapaan at kasiguraduhan. Because truly, in the light of God, our fears, yung mga takot natin, ay nawawala. And sa buhay po natin, mga kapatid, maging habit po natin ang laging manalangin. Because if we have prayer as a habit, magiging lifestyle natin yung miracle. Kasi tiyak na may pagdinig at dinidinig ng Diyos ang ating mga panalangin. Kaya kapatid, di ko alam kung anong pinagdadaanan mo, but whatever it is right now, kapatid, please, make prayer as your first resort. At as we continue, mga kapatid, niyayin ko basahin ko yung verse 12. Sabi po dito, "You are God. Punish them, for we are helpless in the face of this large army that is attacking us. We do not know what to do, but we look to you for help." Bilang isang hari, tiyak at sigurado ako na meron po siyang group of advisors na mga kanyang inatasan. Kumbaga sa ating presidente, meron siyang gabinete na tinatawag. And what I really admire about King Jehoshaphat is that instead of seeking help or advice to those people, though hindi ko sinasabi na masama ito, ngunit napaka-galing lang ng buhay ni King Jehoshaphat na sa halip na siya ay humingi ng payo. Una, dun sa mga tao, alam niyang matatalino na makakatulong sa kanya. What he did is, he seek first for God's wisdom. At yun po yung pangalawang bagay na nawa po ay matutunan din natin i-apply sa ating mga buhay, mga kapatid. Na kung saan ay, kung tayo may mga problema, ay maging habit din po natin. Na una pong lumapit sa Diyos, bagamat siguro, sasabihin ng iba na, paano yung Pastor Mark? Paano ko po marinig yung pahay ng Diyos? Paano ko po malalaman yung kanyang kalooban o yung nais niya sa mga bagay na nangyayari sa aking buhay? Alam niyo po mga kapatid, narito po ang solusyon. Nandito po yung sagot sa katanungan na yun. Because indeed, itong Biblia, mga kapatid, ay punong-puno po ng salita ng Diyos na hindi lamang po natin ito bastang babasahin na malalaman mo yung kwento ng Old Testament, ng New Testament, but it is meant for us, it is meant to be a guidance for us para maging gabay po natin sa buhay na ito kung paano po natin malalaman ang kalooban ng Diyos at paano po tayo makakakuha
ng karunungan mula sa Panginoon. Because, aminin man natin, mga kapatid, there are times that we often to rely on our own wisdom. Mga kapatid, matanong ko lang yun, kamusta po ba yung process ng mga decision making natin sa buhay, itong mga nakarang araw sa ating buhay? Or yung mga nakarang decision making na gawa natin in the past? Ito po bagay, masyado po ba tayong nagre-rely lamang sa kung ano yung nakikita natin na solusyon? Alam niyo mga kapatid, ngayong umaga, the Lord is reminding us that we should always seek first sa Kanya at sa wisdom na pwedeng ibigay sa atin. Dahil tandaan po natin mga kapatid, hindi nagkakamali ang Diyos. Alam niya yung solusyon sa mga bagay na pinagdadaanan mo ngayon. At maaaring may mga bagay kang napagdaanan, naparamdam mo ay namali ka. Marahil siguro ay hindi tayo dumaan kasi sa proseso ng paghingi ng gabay sa Panginoon. Kaya mga kapatid, oo, tunay pa rin na nandiyan yung pandemic. And bukod po sa pandemic at sa mga financial crisis, ay alam ko po na meron po tayong iba't ibang mga personal na laban sa buhay. Hindi ko po alam kung ano pong sitwasyon ng pamilya nyo ngayon, kung kamusta po ang relasyon ng mag-asawa. Hindi ko alam kung anong pakiramdam mo bilang anak sa iyong mga magulang. Hindi ko alam kung kamusta kayo ng relasyon, ng karelasyon mo sa buhay, ng girlfriend or boyfriend mo. Hindi ko alam yun. But one thing is for sure, alam ng Diyos ang pinakamainam sa atin. At katulad ni King Jehoshaphat, sikapin po natin at magkaroon po tayo ng pagsisikap na hanapin po ang kalooban ng Diyos sa mga bagay-bagay. At sa tuwing po tayo ay nalilito o malilito at hindi na natin alam ang mga gagawin natin sa buhay. Sabi nga po sa James chapter 1 verse 5, hayaan niyo po basahin ko sa inyo. If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraid not, and it shall be given him. Inquire to the Lord. When we say inquire to the Lord, lumapit ka sa Panginoon. Nakikinig siya. Nabanggit lang nga po kanina, through prayer. Marinig at narinig po ng Panginoon ang ating mga puso at ating mga pagnanais, ang ating mga pagsiklod. At ang kasagutan po ay narito sa Biblia. Ako nga po hanggang ngayon kapag ako pinagde-devotion at nagbabasa ng Bible, I'm still really fascinated and really amazed na kahit nabasa ko na yung chapter na yun, yung verse na yun, sa pagkakataon na yun, pag binasa mo siya, parang, ay wow, parang iba yung meaning sa akin ito, yung verse na to. Parang iba yung dating sa akin, parang iba yung sinasabi sa akin ng Word. Kasi ganun po yung kapangyarihan ng Word ng God. No? Na kumbaga, ito yung dating sa akin, parang iba yung dating sa inyo. And that just really tells much of God's intentionality sa atin, of His way, na makipag-communicate sa atin. Pero, yun nga po no? Sometimes, we tend to rely on our own wisdom, on our own understanding. Pero sabi nga po, sa Isaiah na, yung thoughts ng Lord is not our thoughts. And His ways is not our ways. Kaya nalapat lamang na lagi po tayong dumulog sa Panginoon. But as we continue mga kapatid, hindi po basahin ko sa inyo yung verse 21 ng chapter 20 ulit ng 2 Chronicles. At ito po ang sinasabi. After consulting with the people, the king ordered some musicians to put on the robes they wore on sacred occasions and to march ahead of the army, singing, "Praise the Lord. His love is eternal." At nangyari na nga po na
ang ginawa po ni King Jehoshaphat ay tumawag po siya ng mga worship leaders. At ang ginawa po niya ay itong mga worship leaders na to, habang umaawit sa Panginoon ng mga papuring awitin, ay nilagay niya po sa front line ng battlefield. Dito na po yung gera. Karamitan po kasi ang mga nilalagay po sa front line, syempre, nakikita ko sa mga movie or sa mga tactics dati ng mga medieval era, ay nandun po yung mga shield, no? Nandun yung mga knights, yung mga frontliners na tinatawag. Pero ang ginawa po ni King Jehoshaphat ay kakaiba. Yung mga worship leader, yung po yung nilagay niya sa harapan. Which is, nakakatawa lang po, no? Nagera na, nagsimula sa takot, at pagtapos niya matakot, ay siya'y nanalangin, at pagtapos siya manalangin, ay hiningi siya ng gabay sa Panginoon. And what could have been done might be katulad na nangyari na maaaring mag-provide naman ng Lord ng extra army, maaaring pwede namang nangyari sana ay nagkaroon siya ng ibang alay. Kumbaga kung meron tatlong nagkakaisang bansa na lumalaban sa kanila, ay maaaring naman magpadala ang Panginoon ng siguro ay doble sa tatlo. Maaaring ito'y 6 o 10 na ibang bansa na tutulong sa kanya. Pero iba po ang nangyari. King Jehoshaphat chose to worship. Which is, ito po yung pangalawang bagay na gusto kong sanang makita natin sa buhay ni King Jehoshaphat as he faced itong challenge nito sa kanyang buhay. He worshiped in the midst of his battle. Because oftentimes, when we pray and we tend to seek for God's wisdom, ang isa po sa mga bagay na ating maaaring iniisip ay gagawa ang Diyos ng mas higit sa bagay na kinakatakot natin. But maraming pagkakataon na alam ko na experience nyo na to, na yung mga bagay na nakakala natin na yung pala yung solusyon ay hindi pala yun. At yung mga bagay na akala natin na magpapahamak sa atin o problema na ay minsan doon pa pala natin nakita na yun pala yung blessing at yun pala yung solusyon sa mga bagay na pinoproblema natin. Naalala ko po na dati po, nung bata po kami sa Isabela, kapag po ako yung umuwi, meron po kasing lugar doon sa amin na marami pong mga aso. At kapag dadaan po ako doon, meron po kasing sabi-sabi yung mga kaibigan ko dati na kapag kinagat mo rin yung dila mo, habang dumadaan ka sa mga aso, hindi ka nakakagatin ng aso at kakatulin. Kaya ginagawa ko lagi, pag nandiyan na yung mga aso ang dami, pero kinakagat ko yung dila ko, tapos lalakad ako gano'n. Pero yun nga po in relationship nung lumaki na ako, yung dating pagkat ko ng dila kapag natatakot ako, ay napalitan po ng katulad po ng ginawa ni Jehoshaphat. Alam niyo po kapatid, napakasarap po na magpuri sa Panginoon, hindi lang kapag ikaw ay masaya. Grabe po yung experience na kung saan wala ka lang makakapitan, mahinang-mahina ka na. Hindi ka na sigurado sa mga bagay-bagay. Pero yung itataas mo yung kamay mo sa isang awit para sa Panginoon. Maybe some of them or us ay iniisip na, Pastor Mark, paano po wala lang corporate worship Namimiss ko na nga po yung praise and worship na aawit mo na sama-sama, itataas yung kamay para sa Panginoon. But you know what? Yung pinaka-intimate worship na na-experience ko, ay na-experience ko po ng pandemic. Na kung saan mag-isa ko sa kwarto, pagtapos ko mag-devotion, ay umaawit po ko ng isang awitin at talagang nararamdaman ko na, Lord, I surrender. Because worship is also a form of surrendering whatever you are facing or whatever you have on your hands. Na, Lord, sige po, I surrender. And you know what? If you are experiencing
trials, trouble, mga pagkalito sa buhay, napakasarap po mga kapatid na itaas natin ang ating kamay sa pagsuko sa Panginoon. Kasi alam niyo po kung yun ang nangyari. Nang ginawa ni King Jehoshaphat na ilagay niya yung mga worship leader and they worship in the midst of the battle, hayaan yung basahin ko sa inyo ang nangyari. Sabi po dito sa verse 22 and 22 and 23 po, ito po ang nangyari. No? Sabi po dito, when they began to sing, the Lord threw the invading armies into a panic. The Ammonites and the Moabites attacked the Edomite army, and some completely destroyed it. And then they turned on each other in savage fighting. So yung Ammonites, yung Moabites, at yung mga Moabites, ay inatake nila yung mga Edomite army. At sila po yung naglaban-laban at nagpatayan. Wow! Diba? Ito po yung hari na kung saan nanalo ng hindi lumalaban. Bakit? Kasi tunay nga po na may mga laban sa buhay natin na sa pagsuko lamang natin sa Panginoon matatagpuan yung totoong tagumpay. Na hindi mo naman kailangan harapin ang lahat ng laban. Kasi nandiyan ang Diyos para tulungan tayo. And I do believe na kung may mga laban ka man ngayon na hinaharap, yan na kasi siguro yung laban na kaya mo eh. At may tiwala ang Diyos na kaya mo, kaya hinahayaan niya harapin yung laban na yan. But I believe na maraming malalaking laban at hindi mo na kailangang harapin at hindi mo hinarap na. In the past phase of your life, because yung Diyos na yung humarap mo para sa'yo. At napakasarap lang isipin, mga kapatid, na napakabuti talaga ng Diyos at ganun siya kabuti sa buhay natin. Wow! Thank you, Lord. Grabe lang. Salamat, Panginoon. At napakadami pong mga bagay ang alam ko na maaari pong mangyari sa buhay natin. Marami po tayong kakaharapin sa buhay. Marami po tayong takot na mararamdaman. Ngunit, Panginoon, salamat po dahil alam namin na nandiyan ka. And these are the lessons na ating pong makikita sa buhay ni King Jehoshaphat. Una, let's make prayer to be our first resort sa lahat ng bagay na ating kakaharapin sa buhay. Hindi lamang po sa pagsuko, kundi sa mga decision making. At syempre, narapat lamang po kapag tayo nakasip ng blessing. Kapag tayo po may mga nakukuha sa buhay. Ang una po dapat natin talagang ginagawa ay manalangin. At pangalawa, lagi po natin hanapin ang kalooban ng Diyos. Let's always seek for God's wisdom. At panghuli mga kapatid, kung ikaw man ay nandun na sa sitwasyon na talagang nandyan na yung gera, nandyan na yung laban, mainit na ang labanan, huwag kang matatakot na itaas ang kamay mo sa pagsuko sa Diyos sa pamamagitan ng worship. Because that's then miracles overflows. Kapatid tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga bagay na aming narinig. Salamat po sa mga paalala, sa pagpapala. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin na totoo po kayo. At nakikita niyo po ang mga bagay na aming pinagdadaanan. Maraming salamat po. Dahil alam po namin na kayo po'y nakikinig sa aming mga panalangin. At alam po namin ang inyong mga kaparaanan, ang pinakamainit na daan para po kami po'y makatawid sa mga pagsubok na aming pinagdadaanan o maraming pagdaanan sa buhay. Panginoon, tulungan niyo po kami na laging itaas ang aming kamay sa pagsuko sa inyo. Dahil alam namin, Panginoon,
na marami na po kayong laban na ipinanalo sa amin. At alam po namin na kayo po ang aming magiging sandigan. Bagamat hindi po talaga madali ang daan patungo sa kaligtasan. Ngunit Panginoon, salamat po dahil alam namin na kahit hindi madali, alam po namin na kami po ay inyong sinasamahan at patuloy na sasamahan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, at turuan niyo kami na laging piliin kayo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na laging kayo ang piliin namin na makasama sa aming mga laban. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ipagpatuloy natin ang ating pagpupuri sa Panginoon sa pamamagitan ng kantang ito. Mga kapatid, tayo pumikit at pilitin nating abutin ang Panginoon na lumapit tayo sa Kanyang presensya. Ilapit mo sa'yo nang di na malayo. Muling handog ang buhay ko. Pagtanggap mo'y dalangin ko. Ikaw ang nais ko. Hangad ng puso ko. Ang yakap ng pag-ibig mo. Yamang higit pa sa mundo. Kahit pa nalayo, ako'y lingapin mo. Ikaw lamang, Jesus ang kailangan. Ikaw lamang, sa'yo'y mananahan. Ilapit mo sa'yo nang di na malayo. Muling handog ang buhay ko. Pagtanggap mo'y dalangin ko. Ikaw ang nais ko. Hangad ng puso ko. Ang yakap ng pag-ibig mo. Yamang higit pa sa mundo. Kahit pa nalayo, ako'y lingapin mo. Ikaw lamang, Jesus ang kailangan.
Jesus, ang kailangan. Ikaw lamang. Sa iyo'y Para naman po sa ating banal na hapunan mga kapatid ay babasahin po natin ang nasulat sa Mateo 26:26 hanggang sa mga sumusunod na mga talata at ganito po ang nasasabi. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpirapiraso at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito at kanin, ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang saro, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Uminom kayong lahat nito, sabi niya, sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo na mabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo na hindi na ako inom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw ng bagong alak ay inumin kong kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Sa muli Panginoon, sinasamba at pinupuri ka namin sa Espiritu at katotohanan. Marami pong salamat dahil hindi mo kami pinabayaan, O Diyos. Narito po ang tinapay na larawan ng iyong katawan na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Nagdanas ng hirap at sakit dahil sa aming mga kasalanan. Ganun din po, Panginoon, ang katas ng ubas na naglalarawan ng iyong banal na dugo. Pagpalain niyo po ito, Panginoon, upang lalong tumibay ang aming mga pananampalataya sa iyo. At linisin niyo po, Panginoon, ang aming mga puso't isipan, upang maging karapat-dapat kaming tumanggap nito. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang at mga pagkakamali. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon naman po para sa ating pagkakaloob ay pakinggan po natin ang sinasabi sa sulat ni Apostol Pablo sa 2 Korinto Kapitulo 9, talatang 6 hanggang 8. At ganito po ang sinasabi. Data po at sinasabi ko, ang nag-aasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana. At ang nag-aasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa sa inyo ayon sa ipinasiya na kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. At maaring gawin ng Diyos na ang lahat ng mabiyaya ay magsipagana sa inyo, upang kayo na mayroong laging kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Tayo po ay magbigay ng ating pagkakaloob sa ating Panginoon. Magandang umaga po at para po sa ating announcement, maraming pong salamat
sa lahat po ng nanguna po sa atin, sa mga elders, praise team, tech team, at sa nagbigay po sa atin ng mensahe si Pastor Mark. Salamat po mga kapatid. At nakakalungkot po na balita ay isa pong tito po ni Brother Francis at malapit po sa amin at pamangkin po ito ni Brother Eli, si Pastor M. Mapusaw ay pumanaw po nung Sabado. So kami po ay nakikiramay po sa lahat po ng mga nakakilala sa nagmamahal po kay Pastor M. Mapusaw, lalo na po sa pamilya po ni Brother Francis. At gayon din po mga kapatid, ang ating pong mga paalala po muli sa ating mga tithes and offering. Nawa po ay ibigay na po natin yung ating pong mga tithes and offering. At alam po natin na ang tapat sa pagbibigay ay lagi pong pinagpapala ng ating Panginoon. Higit pa po sa ating ibinibigay po yan at talagang siksik-liglig umaapaw yung balik po kapag po tayo ay nagbibigay. Kaya po mga kapatid, sana ay patuloy po tayong magbigay ng tapat sa ating Panginoon. At gayon din po sa lahat po ng mga birthday at mga nagdiwang ng kanilang anniversary. Happy anniversary po sa inyo. At napakabilis po ng araw. Last Sunday na nga po ngayon, di ba? Last Sunday po ng June at magpapalit na naman po tayo sa susunod na linggo ng buwan at ibang topic naman po ang ating pong mapag-uusapan sa ating pong sermon series. At gayon din po mga kapatid, kami po ay nag-iimbita po sa inyo lagi na kayo po ay dumalo sa ating pong mga gawain, katulad po ng tulad nga po ng ating The Upper Room. Nawa po ay nakikiisa po tayo upang sa gayon tayo po ay pagpalain ng ating Panginoon. Ito po yung way natin na matuto po tayo sa kabila nga po ng pandemya. Hindi po tayo nagkakasama-sama dahil nga sa pandemyang ito. So, ang Diyos po ang nag-provide ng mga ganitong pamamaraan upang magpatuloy po tayong pakainin ng salita niya sa pamamagitan po ng online. So, every Friday po mga kapatid ay please watch and be blessed po mga kapatid. Pagpalain tayo ng kanyang salita. Every Friday, 7 p.m. At yung ating po mga activities po, katulad nga po ng per department, meron po tayo. So, katulad po ng Sunday School, sa mga bata, 2 p.m. At tuwing hapon po ng Sunday, 5 p.m. mga kalalakihan, 7 p.m. ang young adult boys, at gayon din po yung young adult girls, at kababaihan, yan po. Meron din po tayong kababaihan, ayan po ay every Monday. At every Sunday din, yung nakalimutan ko yung youth, mga kapatid. So yan po ay talaga pong pinag-aaralan po ng mga leaders. Kami po ay lahat po ng mga itinuturo po ay pinag-uusapan po namin ng mga tagapagturo. Kaya po, welcome po kayo lagi sa ating pong mga per department na Bible study or tinatawag natin na care group. So kaya po, sahan po namin kayo na masama po namin kayo sa mga susunod na gawain. So, yun lang po yung ating pong mga balita at magandang umaga po at nawa po ay makamtan po natin lagi ang pag-iingat ng Diyos sa buhay natin. Magandang umaga po.
At ngayon po, dadako po tayo mga kapatid sa ating pangwakas na panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa lahat na kabutihan mo, Panginoon. Salamat sa paggabay mo sa amin, lalo na po sa aming pananambahan sa araw na ito. Salamat po sa lahat na ginamit mo, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Salamat sa iyong banal na salita na aming narinig sa umagang ito, Panginoon. Sa aming pansamantalang pagtatapos sa aming pananambahan sa araw na ito, taglay namin ang pagtitiwala at pag-asa na lagi mo kaming gagabayan, Panginoon, at pag-ingatan mo po kami, O Diyos. Panginoon, ipinagkakatiwala po namin ang aming mga buhay sa iyo dahil alam namin na ito'y galing sa iyo, O Diyos. Sa umagang ito, Panginoon, nais din po naming idulog sa iyo ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Pagalingin mo po sila, Panginoon, ang aming kapatid na si Emma po sa Panginoon, naway makarecover po siya sa kanyang karamdaman, Panginoon, sa tulong mo, O Diyos. Sa mga kapatid namin na kapos sa kanilang pangailangan sa pang-araw-araw, Panginoon, patuloy po kaming dumadalangin sa iyo. Tulungan mo po sila, Panginoon. At hinihiling din po namin, Panginoon, naway matapos na rin po itong COVID na ito. Subalit kalooban mo pa rin, Panginoon, ang siyang matutupad at hindi ang sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At ngayon, ang mayamang pagpapala na nagmumula sa Diyos Ama, ang biyaya, grasya na nagmumula sa kanyang anak na si Jesus, at ang pakikisama ng banal na Espiritu ay sumasa atin nawa mula ngayon at magpakailan paman. Amen.